Aming correspondent na si Ed Lingao ang pinakamalaking kampo ng MILF sa Lanao del Sur. At ito ang kanyang ulat. Assalamualaikum. Salam. Si Ed, sa Civilian. Si Yahya ito, sa Brigade Commander sa First Brigade. Nadalo lang ho kami para... Nahanap namin si Commander Yahya Khan Loxadato sa defense perimeter ng Camp Bilal, ang pinakamalaking kampo ng mga rebelding Muslim sa Lanao del Norte. Sa unang tingin may hawig kay Eddie Garcia, pero hindi siya pangkaraniwang rebelde. Ayon sa aming mga sources sa MILF, isa siya sa iilang Pilipinong Muslim na lumaban sa Afghanistan laban sa mga Ruso. Ayaw naman itong kumpirmahin ni Commander Yahya. Anya, observe lamang siya doon. Why did you go there? To visit our brother Mujahideen only in Afghanistan, to see what is the true life and situation in Afghanistan, that's all. Pero naka-6 na taon siya doon. May ulat pa na lumaban din siya sa Gulf War, pero sa panig naman ni Saddam Hussein. Ayon sa aming mga sources, isa siya sa 2 Pilipino na miyembro ng samahan ng Mujahideen sa buong mundo na maaaring ipatawag sa ibang bansa para isabak sa labanan. Ano man ang kanyang natutunan sa ibang bansa, dinala ngayon niya dito sa Mindanao. Did you meet many Filipinos in Afghanistan? I understand there are a lot of Filipino Mujahideen who are actually veterans. So, MI. I met them also. Some of them, I met them in Pakistan and also in Afghanistan. Mga tao gaya ni Commander Yahya ang kaharap ngayon ng mga sundalo ng gobyerno. Sila ang kadre na nagbibigay buto sa MILF. Ang kanilang mga natutunan na ang nagiging bala ngayon laban sa mga nakakalamang na kanyon, tangke at eroplano ng gobyerno. Sila ang mga bihasa sa guerrilla fighting, mga nakatalo sa mga tangke ng Ruso sa pamamagitan lamang ng baril at ng RPG. Pero anya, hindi totoong may mga banyagang sumasama ngayon sa MILF sa labanan. That's not true. There's no, what is this, foreigner member of the MILF. Only Bangsamoro. Itong mga rocket-propelled grenade ay mga homemade lamang pero kaya magpasabog ng tangke. Ito rin ang ginamit sa nakaraang bakbakan sa Lanao, kung saan 3 tangke raw ang napasabog ng MILF. Gawa lang sa Pilipinas ito. So, ang apoy niya 3,600 centigrade. 3,000 Itong ano? Dandan lang. Ingatan mo, baka mahulog yun. Baka sumabog. Hindi naman sasabi pero... Ito. Ito yung magde-detonate dito. Ito yung rocket. Tapos dito tatama yung... Ito, yung pula, apo yun. Ito. Apoy. Ito tatagos to sa tangke. Tangke. Ang hawak ng rebeldeng ito ay ang Ultimax. Drum magazine. Drum magazine. Walang single yan. Isang imported na assault rifle na gamit lamang ng mga elite unit gaya ng Presidential Security Group. Itong sniper naman ay mayroon pang scope para sa pangmalayo ang labanan. Maliban sa ganyang mga armas, lakas ng loob na lamang ang kanilang panlaban. Yung nangyari na Si Jeffrey Abdul Rahim ay graduate ng military school ng MILF sa Camp Abu Bakar. Kailan ka pa nasa MI? Kung sabihin ko kung ilan, maaring sabihin ko na dito ako ay pinanganak. Sa Kilusan ito? Sa Kilusan ito. 3rd Field Division. Ilang beses nang nasabak sa labanan, hindi na raw siya natatakot mamatay. Hindi kami natatakot. Lalo na ako, hindi ako natatakot kasi ang kamatayan ng isang tao ay tapos na yun. Kapag mamamatay ka, kahit saan ka, mamamatay ka. Kaya ganyan ang prinsipyo ko. Pag hindi pa ako mamamatay, kahit lahat ng
fighter jet sa Pilipinas o mga helicopter o tanke, babanatan nila ako. Buong bala sa Pilipinas, buong bala ng gobyerno, babanatan nila ako. Hindi ako mamatay pag hindi pa pumapayag ang Panginoon. Saan ka naka-assign nung nangyari yan? Doon sa Inodaran. Daran. O anong pakiramdam nasa gera? Medyo kinakabahan pero para kay Allah, hindi ka pwedeng matakot dahil siya lang ang pumapatay. Hindi ka natakot? Hindi. Ano, binomba ka ng gunship? Yung eroplano, Oh. Nasaan ka nun? nandun kami sa defense line doon. Tapos ipagbaril lang kami doon. Tapos yung dumating yung eroplano, binumba kami. Oh. Ito naigo sa yan? splinter. Saan? Tinamaan ng splinter ito. Tagusan? Oh, Hindi ka nasugatan? hindi, sa awa ng Diyos, Allah, hindi ko tinamaan. Katakataka kung saan nakukuha ng mga rebelde ang pondo para sa kanilang paglaban. Pinapabulaanan ni Commander Yakya ang akusasyon na sila ay nangingikil sa mga negosyante. Pero aminado siya na naniniwala ang MILF na ang lahat ng Muslim ay dapat may kontribusyon sa kanilang jihad. Ito may porsyento sa zakat lang. Yeah. May zakat, so may percentage sa property sa individual na may kaya. Pero hindi compulsory sa walang kaya. Sa may kaya lang, kung halimbawa may property ka, so may 40 in 40 pesos, 1 peso. In 1 peso in every 40 pesos. Every 40 pesos? Yeah. That is compulsory. Basta may kaya siya. Pero yung mga, halimbawa, yung mga pulubi, so hindi compulsory sa kanila. Matindi ang preparasyon ng mga rebelde ngayon sa Bilal. Sa paniniwalang ito ang susunod na lulusubin ng militar. Strategic ang pagkakapwesto ng kampo sa gitna ng bulubunduking bahagi ng probinsya. Mula dito, maaring abutin ng mga rebelde ang anumang bahagi ng Lanao. At higit sa lahat, ang Bilal ay isa sa mga iilang mga MILF camp na rekognisado na ng gobyerno. Ayon sa kasunduan, kailanman ay hindi maaring lusubin ito ng gobyerno. Ito ang kampo ng Bilal, ang pinakamalaking kampo ng Moro Islamic Liberation Front sa kabuuan ng Lanao. Pero kahit ito'y rekognisado na ng gobyerno bilang isang MILF camp, nagtatakbuhan pa rin at nag-evacuate ang mga residente ng katabing bayan ng Munay dahil sa takot na sila'y madadamay sa gera. Napapaligiran na ang kampo ng militar kaya't mula sa Iligan, kinailangan naming umikot at dumaan sa likuran. Kalahating araw ang biyahe sa kalsadang parang tsampurado. Pero ang daan patungong Balil ang nabukas ng aming mga mata sa isang mas malaking istorya kaysa sa mga naglalakihang armas ng magkabilang panig. Sa pag-akyat namin, isang katerba ng mga refugees ang aming nasalubong galing sa Munay. Nasalubong namin ang pamilyang ito, buhat ng nanay ang isang anak, samantalang nakatali naman ang pangalawa sa kabayo. Oh, ano nangyari sa inyo? Ba't kayo nandito? Umalis kami doon dahil natatakot kami sa Mumbai. Dahil yung helicopter, bumumba sila doon sa malapit na doon sa poblasyon. Kaya yung mga sibilyan, yung mga tauhan ko, umalis sila. So ilang kayo nandito ngayon? Marami kami, buong nakatira doon sa tambo, nandito lahat. Unti-unti na naubos ang bayan ng Munay sa tansya ng mga residente dito. Mga higit sa 70% ng mga residente ang lumikas na dahil sa takot na sila rin ang bubombahin ng militar. Malakas kasi ang MILF dito. Palakad-lakad lang ang mga rebelde sa kalsada at ang dalawang kafbo ng bayan ay patay malisya na lamang. Halos lahat ng bahay ay wala nang nakatira. Ghost town na ang Munay. Ayon kay Yakya, ang nangyari sa Munay ay simptoma lamang ng malaking problema. Sa away ng MILF at ng gobyerno, ang sibilyan ang unang nawawalan ng buhay, bahay at hanap buhay. This is not a conflict between the Christian and the Muslim. This is a conflict between the Philippine government and the MILF. Habang nauubos na ang mga residente ng Munay, dumarami naman ang mga rebelde at ang mga nakapaikot na sundalo. Di maglalaon, ang Munay ay magiging isang armadong kampo na lamang gaya ng Camp Bilal. Kung dumating sa puntong iyon, malalaman ng parehong panig na manalo man ang kanilang paniniwalang pinaglalaban, ay baka iniwan na rin sila ng kanilang mga taong pinaglalaban. Ako yung correspondent, Ed Lingao.